This inutil na president na ito, walang kakayanan ito, kinder ito, nursery, wala siyang alam. Naglabas po ng manifesto ang mga retiradong general, mga kababayan at mga PMAers para panagutin si President BBM sa issue ng flood control at korupsyon. At sa mga oras na ito, daan-daan na po ang pumirma dahil hindi na nila masikmura, mga kababayan. Etong nangyayaring kurakutan, lalong-lalo na sa flood control at iba pang sangay sa gobyerno. Isang wake-up call po ito sa ating Pangulo, mga kababayan, dahil unti-unti nang umaalma itong ating mga men in uniform. Panoorin niyo po. Isang manifesto ang umiikot ngayon sa internet na pirmado ng mga retiradong general mula sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Marcos Dami, no? BBM, ang dami na. Nakausap namin ang isa sa mga pumirma sa manifesto. Ayon kay retired Police General Alex Monteagudo, may pananagutan ng gobyernong Marcos sa matinding pagbaha kamakailan. We hold the government accountable and somebody has to answer for what happened. Kasi ang nangyari sa flood control Pinalimutan na dahil wala na ang baha. Nung baha nga sabi niya, huwag niyo na akong tanongin yan dahil hindi yan napapanahon. projects, diba, in-announce ng presidente na 5,500 projects and then bumaha. Sana yun. Batay sa impormasyon na nakarating Billions of pesos ang nasasayang, mga kababayan. kay Monteagudo, talamak raw talaga ang korupsyon sa flood control projects. Hindi lang sa flood control. Ang number 1 sentro ng kurakutan, mga kababayan, andyan sa Kongreso. Halos lahat raw ng kagayang proyekto ay substandard. Kaya patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa tuwing matindi ang mga pag-ulan. Ang DPWH nauna nang inamin na walang master plan ang flood control project ni Marcos Jr. Diyos mo, walang master plan. Malakas nakawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala nang ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Eto mga politiko, mga kababayan, sila lang din ang kontraktor. Kailan may transparency? Diba? Nag-declare sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan bang lugar nilagay ito? Tutig, mga kababayan, na 2 years pa lang siya. So sa isang araw, ilang project ang ginagawa? 5? 6, 7? Kung walang kurakutan dyan, mga kababayan, ay ibig sabihin, nanluloko lang ating presidente pala nung sinabi niyang 5,500 na ang nagawang flood control project. These are things na hindi alam ng tao at niloloko tayo. So, kailan pa tayo magsasalita? Tapos binadgetan niya na. Naiimbestigahan naman ng retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon. Kung magkano at ang resulta kung nagawa na ba ang 1.4 billion per day ang budget daw. Billion per day. mga ito. Pinapoproteksyonan rin ng mga former PMAer ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto. Ang mga whistleblowers, mga kababayan, ay gigipitin. Saad naman ng mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Eto mga taong ito, mga kababayan, ay may impluensya pa rin yan, ha? Matataas na ano po yan, mga kababayan, officials, mga general. Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako, unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, mauubos ang pera ng bayan. kinumpirma naman sa isang panayam Utang na naman. sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. government. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa gabinete bilang Education Secretary. Parang hinostage pa ang ni Sara, mga kababayan, no? Yung budget, kung hindi siya papayag yung sa gusto ng mga buhaya sa Kongreso. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments, no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. See? Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na grabe ang corruption. Kaya nga umalis si Sara dahil hindi niya masikmura, mga kababayan, na
I will not be a part of this. Oh. Hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget Correct. ng gobyerno. Bukod sa isyu ng korupsyon sa Paano kasi mga kababayan alam na natin no, ang issue nitong mga Marcos, no? Korupsyon. Hindi tayong dala. Pawain kasi mga Pilipino Second chance, one more time. Marcos, one more time. Ayaw, nandito na. Bumungad na sa ating mga mukha ang issue nila kahit simulat sa pool pa lang. Korupsyon. flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa isyu ng paggamit ng illegal na droga. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Wow, in-stress talaga ni VP Inday, no? Fight against illegal drugs. Parang may laman ang sinasabi nitong si VP Inday Sara Duterte. This is what makes me proud about being Filipino. You know, this is where I believe what PRRD said, no? About this sitting president and his cohorts around him. Hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi nyo kilala ang mga Pilipino. Kaso lang mga kababayan, no, tayo mga ordinaryong Pilipino, parang helpless tayo, no? Sino ba ang dapat kumilos niyan? O mag-aantay na lang ba tayo hanggang 2028? Kung bababa man ha? Okay lang naman mag-antay hanggang 2028 kung bababa talaga. Paano kung hindi? Paano kung hawak na rin nila ang COMELEC? Ang eleksyon, hawak na nila. At kung sino man ang kanilang mga pambato ang siyang susunod na maging presidente na naman. Tiis na naman tayo. No, so all this time that I was watching this freak show, also known as the Marcos administration, I was thinking, did they really actually think they could get away with this much pagnanakaw and incompetence and the Filipino people will take it? Garapalan. Hindi talaga nila kilala ang Pilipino. So now we're seeing it. Tumatayo na ang mga leaders natin. Ito these are the men and women who have given their lives to our country. So parang itong manifesto mga kababayan, sana matablan sila, no? Pero hindi sila sumagot Ang Palasyo Malacanang, walang answer dito sa manifesto ng mga PMAers. Ano yun, natural lang sa kanila, mga sundalo, natural sa kanila na ilagay ang interes ng taong bayan dito sa mga nangyayaring itong katiwalian at they have declared war against corruption, which is so comforting kasi ginagahasa na ang Pilipino and who Lalo-lalo na ang kaban ng bayan, ginagahasa ng mga buhaya. will defend us, no? I also like the statement of the Vice President that she came out with recently when she said, okay, now I will teach you how to command. In other words, she's saying, okay, I see that you can't do it. I will do it. Why don't you do it this way? There's a flood control project, there's a like this, diba? So, like we saw how this inutil na president na ito, during the Karina typhoon, no? He was saying, he was weighing the capacity of a helicopter, yung magkano daw yung weight na kaya niya bago siya mag-airlift, no, ng pagkain. Yan ang concern niya mga kababayan. Ilan ba pwede kong i-load dito sa chopper na sinasakyan ko? Gawain niya ng barangay captain daw sabi ni kay Eric, yung pamimigay-migay ng ayuda dahil mayroong mga taong naka-assign para dyan. Ikaw, presidente, dapat magmamando ka lang, mobilize your men. Hindi na lang niya sinabi i-deploy natin ang AFP. Nakita natin, walang kakayanan ito. Tapos nasaan na yung EDCA mo, BBM? Sabi mo, humanitarian reasons. Dahil kapag mayroong mga trahedya, mga disaster, ay andyan sila. Kaya mo pinapasok. Ang kakayanan ito, kinder ito, nursery. Wala siyang alam. So, parang baby pa nga Hindi pa nag-aral. Baby M pa. I like what Attorney Bosantog said, ang nahihirapan kapag ka-flood control ang pinag-uusapan natin ay ang mahihirap. Hindi lang yon. Hindi lang yung flood control, kundi lahat pag ang gobyerno ay hindi nagtrabaho. I was at the PGH yesterday. I really almost cried kasi ang layo ng PGH ngayon. Punong-puno yung
yung kanilang Ang daming nahihirap ang kababayan natin, nangangailangan ng tulong. Tapos itong mga nakaupo ngayon, lalong-lalo na sa Kongreso, parang talustay ng pera o parang nagtatapon ng pera. emergency room ng mga nagsisizure na hindi naaalagaan, no? In the meantime, itong mga Buhaya talaga. sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang. Sige, palaki ng mga tiyan ninyo. Correct. Isang Palaki ng tiyan. Oy, pero hindi lahat na malaking tiyan na corrupt. Dahil malaki rin tiyan natin. Pero eto talaga, yung nasa Kongreso mga kababayan, mga buhaya o lumaki ng tiyan dahil sa garapala na korupsyon. Hindi man literal na malaki ang tiyan, pero lumaki ang bulsa. Diyan nagpayaman. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post. Comments below.